Amen. Kumusta mo nining sulod sa usa ka semana? Nabay gihimo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Praise the Lord. As far as myself is concerned, God is doing great things in my life. The Lord is good. Amen. Hallelujah. So today I would like to discuss to you the topic on focusing the vision of God. Focusing the vision of God. So, sa dihang na disciple ta, sa dihang nidawat ta kang Jesus Christ, we go on to discipleship para mahimong magpadayon ta sa pagpangalagat. Receiving Jesus Christ is not the end in the life of a disciple or the life of a believer, but it is the start, starting up your new life in Christ after receiving Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Then after that, we will focus on the vision of God. Ano ba talaga ang vision ng Panginoon para sa ating lahat? Unsa gyoy pananaw sa Ginoo human ka nga giluwas niya, sa pagpakasala. Mao ni atong tan-awon karon unsay kabubuton sa Ginoo, pananawon sa Ginoo sa imong kinabuhi. The focusing the vision of God. So if the vision of Jesus is your vision, resulta may ison sa atong simbahan, sa imong kinabuhi. Sa una, kanang mudawat lata kang Jesus Christ, dayon ning pahawa ta sa atong mga sala, nibiya ta sa atong mga sala, abi nato og igo na to. Naa pa daigsoon atong angay nato nga sayran ining pananawon sa Ginoo nga naa kanato sa atong matag usa ka kinabuhi, dili lang nga igo nga atong dawaton si Jesus Christ naa pa gyud sa ipabuhat kanato. We know that Isaiah 59 verse 1, he says, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, but your iniquity have separated you from God, and your sin have hidden His face from you, so that He will not hear me." Mauna katindi ang sala, sa atong kinabuhi. Reason na we cannot hear the voice of God, we cannot hear instruction from God because of sin. And that's the reason we are very grateful for the life of Jesus Christ. He gave His life for all of us, a ransom for many, so that every one of us will have a better future. Sa diyang nadawat nato si Jesus Christ, mausab ang atong kinabuhi. Amen? Uspon sa Ginoo ang atong kinabuhi. Sa diyang dawato nato o nadawat nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi. In Luke chapter 19 verse 10, mao ni ang purpose ni Jesus Christ sa diyang niani siya sa kalibutan. He said, "For the Son of Man is come to seek and save the lost." That's the reason why Jesus came to earth. His mission is to seek and save the lost. Hinay mong tapad, salamat sa kaluwasan ni Jesus. Kay lakit-an ka. Murag wala mang musubay na ako. You cannot follow my instruction. Hinay mong tapad, kay nakit-an ka. Kay giluwas ka. Kay nawala ka sa una.
Akala mo lang. Akala mo lang gwapo ka. Akala mo lang gwapa ka. Ang pangit-pangit mo. Dahil hindi ka naligtas. Karon gwapo na ka. Inay mo ang tapat, gwapo ka, gwapa ka. Kana mo nakakaroon, gwapo ka o gwapa ka. Kay nakitaan ka na ni Jesus. Kay giluwas ka na niya. No? Karon, 2 Corinthians chapter 5, verse 15, nagayon diha, He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and rose again. So, kana nga verse, maunay nag-support nga sa dihang naluwas kita, unsa lang atong klaseng pagkinabuhi? Hello? No longer live for ourselves. Dili na ang atong karaang kinabuhi ang atong pagapuyan. Dili na tong imuhang pagkabungangira kayo sa una. Ayaw na to. Ayaw na tong pagkalibakira nimo sa una. Ayaw na to nga grabe kay kakasilusa. Anong silusa raman, dili man siloso. Di ba? Usually ang mga babae kusog kayo, silusa kayo. Di ba? Datanawa o imin lagi daw. Dili dito, abinako kuan. Tinuod ba na? Ang mga lalaki siluso babot. Okay, basin po, no? Kana atong pagkasiluso, kana atong pagka-grabe mo hate, grabe mo resentment ba? Grabe magdumot. Grabe maghimaraot. Grabe kayo mo bully. Ikaw, wala gyud kay paglaom ba? Grabe kay kano? Mura pud ikaw naggunit sa future sa usa ka tawo. Walaon na nato na according to 2 Corinthians 5:17, because Jesus died for all of us, and every one of us should no longer live for ourselves, our old life, but instead live for Jesus, who died for all of us and rose again from the dead. That is the kind of life that we should live being a disciple. Ikaw ba nakadecide na ba ka nga magpuyo sa kinabuhi ni Jesus? O naagyapon ka, grabe gyapon ka ba? Ikaw lang gyapoy master sa imong kinabuhi. Dapat dili na ikaw ang master sa imong kinabuhi. Dapat si Jesus na ang captain of your soul. Siya na magbuot, siya nang driver sa imong kinabuhi. Kung asa ka danon, siya na. Dili kay si Jesus is at the mercy of your will. No. Jesus should be the Savior of your life. And if the Savior of your life, then He will command what He wants you to be. Hallelujah. Acts chapter 20 verse 24. Ingon ni Paul, this is the life of Paul. And we should emulate the life of Paul. Ingon siya, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work or the purpose assigned me by the Lord Jesus Christ. Si Jesus ay na-assignment ni Paul. Sa iyang kinabuhi na-assignment. Ikaw, dahil na mong tapatin, ikaw na kay assignment ni Jesus. Hallelujah. Kanang assignment ni Jesus ay mong kinabuhi, mo ng kind of life that is in Jesus. Hallelujah. Si Paul, ingon siya, finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ. No, di ba? Naade assignment si Jesus ngadto kang Paul nga dapat buhaton ni Paul. And we know that Paul
was an apostle to the Gentiles, and he obeyed the word of the Lord. And that is the kind of life Paul lived while he was still living on earth. After he got saved from the Lord, he obeyed the Lord. Kita ba, mo obey ba ta sa Ginoo? O nagsige gyapon kang pabungol-bungol. Nagsige gyapon ka ni anay mo ang klaseng kinabuhi nga dili gyapon makabu. Akala mo diyan ka masaya. Hindi mo lang alam na kung mag-disobey ka sa Lord, ang buhay na tatahakin mo ay buhay na hindi masaya. God, nakuha mo? Gets mo? Wala yun. Sige, pabayan yun mo. Oh, dapat makuha mo yan. You have to accept that purpose. Accept the truth that if you disobey the Lord, the kind of life that you will live is misery. Hallelujah. Grabe mo naman, Pastor. Ang sakit mo nang magsalita ngayon. Hindi sa akin yan. Salita ng Diyos yan. Amen. Amen. Praise the Lord. So, if you are saved and do not do the work of God, murag magduda yung ko ana nimo ba kung naluwas bagyog ka. Kaya ang mga taong naluwas, ang mga taong nakabaton sa kinabuhi ni Jesus Christ, they will listen to the voice of God. They will obey Jesus. Now, if you do not obey, murag doubtful ka na imuha ba? Murag pagdawat-dawat lang yun na ba? No, bisang pag naka-appeal lang encounter, bisang pag naka-appeal lang swinil, bisang pag naka-appeal lang o ka ng life group, life class, nahuman mo tanan, pero di ay pagkukunwari lang to. Pagkukunwari. Walang nagbago sa buhay mo. Hindi nagbago ang puso mo. Dapat nabago ang puso mo. Dapat nakakaniin yun. Christ likeness. Everybody say Christ likeness. Christ likeness. Kanang Christ likeness, ningliwat na ka ni Christ. Kadugayan, grabe na kaklaro si Christ sa imong kinabuhi. Okay, the moment you receive Jesus Christ, that begins new life in Jesus. Primero buhok ray nakita sa imuha ni Jesus. Kadugayan ay mo ng mga mata ni Jesus. Kadugayan ang imong kamot ni Jesus. Kadugayan ang imong tiil ang tiil ni Jesus. Until a full-blown Jesus Christ is shown in your life. Yun ang tawag nun, Christ likeness. Hello. Amen. Mao na yung unang step po nga ikaw nahimo kang disciple ni Jesus. Amen. Inaday mong tapat. Mao na Christ likeness. Sige, aron dili makatulog na imong tapat. Pag makatulog ka na imong tapat, ikaw gisad-an. Kay nganong nakatulog. Okay. So, dapat nanabatay Christ likeness sa atong kinabuhi. Kay kining atong pagsimba-simba dili ni pang relihiyon. It's not for religion. No. Religion will not save us. But being Christ-like can make you to heaven. Wow! Grabe no? Naliwag ka. Kaya pagsaka ni mo dito, unya, parahon ka ni San Pedro. Tinood ba po na? Tampa ba, murag ang imong naong, murag dili liwat ni Christ. Murag liwat sa demonyo. Munang dili ka diri bagay. Dito ka, tipas ka sa wala. Nabay wala dito. Ang wala daw, padong sa impyerno. Ilang mong na ako rapod na. Pero imagination na human imagination. Pero murag, na ay katinud-anan, kay duwara may direksyon na to. Kung liwat ka ni Satanas, asaman day ka padulog. Padong day ka sa tuo.
Kaya ang padung sa langit, padung sa tuo daw. Di ako ara po na, ilang mong tuwa na ha. Ako ara ginang imagination. Basta padung dito sa taas, dunay duha ka paingnan. Impyerno ra gyud og langit. Karon kung liwat ka ni Jesus Christ, padung ka sa langit. Hallelujah. Pero sa tihang niliwat na takan Jesus Christ, wala pa po diha mahuman. Napagiday pastor, naa pa. Kay kanang atong pagkaliwat, Christ likeness nato, gamito na sa Ginoo. This is the first qualification to being a worker of Jesus Christ. God is giving us the ministry of multiplication, kanang multiplying ministry ba? Hello, naba mo diha? Multiplying ministry. Ayaw lang ka nga, malipay ka nga ikaw ray maluwas nga imong bana dili. Malipay ka nga ang imurang asawa na luwas nga ang ikaw ray nagpanahon sa to. Malipay ka ang imong ikaw ray na luwas bana nga imong asawa muadtong impyerno, imong anak muadtong impyerno. Dapat sa pagkaliwat nimo naana po kanining ministry of reconciliation, kanang multiplying ministry. Kanang magdaghan ka ba? Mag-multiply ka ba? Kada ani nimo simbahan, dili lang ikaw na bitbit na nimo imong bana, imong asawa, bitbit na nimo imong anak, ang imong pagumangkon, ang imong manghod. Kinsabay naka-experience na primero ikaw ra usa diri, then taon-taon pagka sunod Sunday, dala-dala na nimo imong mga manghod. Na ba diri? Amen. Naman imong anak ko, wala lagi. Tuwa speakers. Amen. Dalay ko ng Diyos. Napa ba mo diya? Maagwanta pa ba ang kasakit? Pastor, parang ako ang tinatamaan mo Nga, bakit? Ako lang ba ang tao dito? Hindi. Hindi ikaw ang tinatamaan ko, yung katabi mo. Hallelujah. So, dila na ako dugayo, no? Ang akong buong pasabot, ingon nga inyong pastor, let us get involved in the work of the Lord. Dili lang ni nga lahutay lang ta. Naglahutay lang yun ko, balang ako nalay nahipilit. Kaya ingon bitaw sa kanta, though no one joins me, but still I will follow. Tama man ang kanta ha, paro. Tama man ang kanta ha. Muna nindot nga kanta pa during our water baptism. Mga maximum tolerance na ba? Nga bisan nga ikaw na lang mualagad yapon ka. But that is not evangelism. Para na si mong kaugalingon. Let us go forward. Nga sa diyang naluwas ka, bisag wala na mo join mo, dapat na mo join mo along the way, along the process. Amen? Nga dili na lang ikaw usa, kanunay adto simbahan. Kanunay adto cell group. Dapat nag-multiply ka, nahimo kang 12. Amen ba? Asa may lisod? Kanang magbuhat ka sa sugo sa Ginoo o kanang magsimba sa Ginoo panahon sa Sunday? May lisod ana. Di mo katubag no? Kasayon ra ana. Asa may lisod? Kanang musimba ra kag Sunday o kanang magbuhat ka sa gisugo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Confused mo kayo, hindi mo katubag. Ay na lang nagtubag. Tanawan ning life ni Jesus. John chapter 4 verse 34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Tanawa? To finish His work. Everybody say, to finish His work. So, unsa daw ng to finish His work? The food of Jesus.
Mao nay pagkaon niya. Mao nay sustenance niya. Mao nay ultimate niya. Mabuhi siya sa dihang magtrabaho siya sa kabubuton sa Ginoo. Kita pod mga igsoon, mausap na kita. Sulay ra gud nga all work and without God, di ba? All money and without God, di ba? Empty gyapon ka. All study without God, di ba? Empty gyapon ka. Sa may estudyante diri. Napoy ubang estudyante nga dili daw sa kasimba kay mag-study daw siya, maghimo daw siya project. Sige, tanawa. Hantod kanusa ang katapusan sa bisi sa imong kinabuhi. Di ba time will come, nga, Lord, di kinahanglan gyud ka nako. So lain daw pagpulis unya, way labot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? Maghilak-hilak po kas Ginoo. So lain daw og kanang busy kay teacher kuno ka. Public school teacher kuno ka, busy. Magsigig himog lesson plan. Pero wala ay labot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? You will end up in your road. Nothing, and you will say, Lord, I really need you. Gikinahanglan ka nako. Just like the Lord Jesus Christ, He said, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. God has given us a work to do. That is our calling and that is our purpose. Kanang mahimutang disciple. Ang will ni Lord sa imong kinabuhi is winning the lost. Amen? Because winning the lost is as important as food. Imunana na siya. Ang pag-win sa kwan. Nakanabi ito, kadugayan tag sige, kanang busy kita, sige taghimong biko, then wala na ni mo una-una ang Ginoo. Di ba? Di ba, mo ina-up yung ka na, ano sa man niya kung kinabuhi, napulos biko naman lang niyo. Sige na lang kag, abi ni mo nga, imong uyab, mo ni makalipay ni mo. Ang imong naong pulos na lang uyab. Uyab, hala, mag-meet up niyo niya, uyab. Then, mangaon niyo niya, uyab. And then, wala ang labot ang Ginoo sa inyong kinabuhi. You will end up to realize, Lord, I need you. Ayaw pasagdi ang inyong simbahan. Hello? Ayaw pasagdi ang inyong pastor. Bahalag, gwapo na inyong pastor, nagkinahanglan gwapo na ninyo. Hallelujah! Ayaw sumaya. Kanang simbahan, kanang wala na gani pangabig ug mga kalag, patay na. Matuta ni Gino, if your church is not winning soul, it is in diet. Nag-diet na, musiksi na umayo. Tanaw, musiksi, walay nang lingkod sa lingkuranan. Kaya naman, sexy kayo. Oh, hala, sexy, nagikayanan yung simbahan. Nga naman, tuluro mo ka buok, no? Sexy kayo. Pero gani og nagpadayon ta sa atong bulaton, everybody is doing it, everybody is having a cell group, everybody is involved in the cell group, everybody is winning, everybody is inviting, everybody is discipling. Nagdi-disciple, di ba mayong imamputa kalingkod ani? Pastor, magpalit na tag bangko. Hallelujah, di ba? Mao na imong isulti. Pero wala pa ning sulti na ako, pastor, magpalit tag bangko. Ala nga, napagani bakante o, asan man ang lingkod dire? Teacher. Tuwa dito, nag-teacher din siya, no? Okay ra po. Pero, nani naglingkod, mas maayo yun ta. Anyway, tuwa na sila sa ubos. Praise the Lord. Napaba mo diha? Unsa may rason nga mabuhi kanining kalibutan na, no? Nga grabe kay kakabisi sa imong trabaho. Pero sa Ginoo purtoy ka. No? Sa imong trabaho, grabe ka
Gina-awardan ka. Naka-receive ka mga commendation. Pero sa Ginoo, purtoy ka. Poor kayo. Wala kay involvement. You are not living the purpose of God. The reason you have your job, the reason you are a student, the reason you are a businessman, because you have a purpose for God, that you have to work the work that God has given to all of us. Amen ba? Hallelujah! Kalaygon ang Diyos. Kinahanglan, dili ta purdoy sa Ginoo. Dapat, puwanta, excellenta. Amen ba? Amen? Ayaw kalimot yun kanunay. Bear in your mind always, soul winning. May 12, managhan ko. Hallelujah. Praise God. Pag na-conquest atong simbahan, ayaw lang pag una-una dahil kang uli, kaya ron dili dahil ka masultian. Everybody's busy, pero ikaw yung dili. Kaya nagpabisi-bisi po ka. Lain ra ba na yung pabisi-bisi? Busy sa pagpakasala. Okay, tamaan ako. Hallelujah. So, dapat ingon na ani. Mo bear the burden ka. Matthew 11 verse 28 to 30. No? Take my yoke and learn of me. No? 11:28. Come to me and I will give you rest. All of you who work so hard. Are you working so hard with God? Nagtrabaho ba ka sa Ginoo? Kung nagtrabaho ka sa Ginoo, papahulayon ka niya. Pero wala ka magtrabaho sa Ginoo, ay dili yung ka papahulayon niya. No? Nga naman, walay pahulay ka ng kanabitaw nagkinabuhi ra kasi mong kagalingon. All yours without God. Hello? All yours without God. Wala kay rest, anak. Kanunay na lang ka nagkasakit, kanunay na lang ka may hinungdan, kanunay na lang ka nga laay sa Ginoo, walay gana sa Ginoo, kay nga naman, you started it by yourself. Dapat magtrabaho ka sa Ginoo. Unsay gingon ni Jesus Christ? This is my food to do the work of God. In the same manner, for all of us, kung gusto ka nga may mong abtik, magtrabaho ka sa Ginoo. Wala na ginagamit ba? Hallelujah. Matthew 12 verse 30. Mo ni atong kinabuhi, kanunay gira. Ang atong pagka-disciple, kanunay gyud ta gira. This is war, and there is no neutral ground. If you're not on my side, you are the enemy. If you're not helping, you're making things worse. O sa Tagalog pa ni, if you are not helping, ikaw ay isang pabigat. Grabe no, pabigat na ka no? Kaliyong lang. Inay mong tapat, pikpikan ko na, ay huwag kang pabigat. Ana, huwag kang pabigat. Dapat ikaw ang pag-asa. Dapat ikaw ang trustworthy person sa church. Kusog kay ka mong amot, bisag wala giingon ni pastor. Kusog kay ka mo tabang, bisag wala giingon ni pastor. Kusog kay ka, nalipay po si pastor. Bitaw no? Bitaw, ang kalipay sa pastor, kanang naidagang mga helping hands. Ang kaguol sa pastor, pag mag-uol si pastor, grabe ka prayerful si pastor. Ay, may day, no? Okay. Nga naman, i-mention ko di mong ngalan. Ako bitaw, bitaw ang diri sa, every morning, every 4 o'clock, na ako din sa church hall. Mag-ampo ko. Ang akong ginaampo, dili si Gino. Ay, sorry, Gin. Ang akong ginaampo, kanang imong tapat. Inay imong tapat. Ginaampo, biyagin ka ni pastor. Kaya akala ni pastor, pabigat ka.
Dili bitaw na pabigat. Masumbagan yung ganay mong tapat ba? Hallelujah. Bitaw, ang nindot kayo nga prayer item sa mga leaders, kanang Lord, si kuan ta Lord, kanang Lord, kuan ta siya, ayuha si kuan Lord. Lord, si kuan ba kanabang may mo ni siyang matinabangon Lord, mag-get involved siya sa simbahan Lord. Grabe ka prayerful si pastor. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Napa ba mo diyang maigsoon? Pinagog na wala na mo. Mao ni atong kinabuhi, gira kanunay being a disciple. Dapat makigira ta, walang relax. Kaya ang pag-relax nasa Ginoo. Mamuhat ka. Di ba ingon ang Bible nga, happy are those feet who walks for the gospel of the Lord Jesus Christ. Di ba, hastay mong tiil malipayon? Nakadungog ba mong tiil na malipayon? Wala no. Pero kung mamuhat ka sa gospel, hastay mong tiil malipayon. Pero dili gani ka mamuhat sa buluhaton sa Ginoo, ang imong tiil magulanon. Kaya nga no, napandol. Pag mapandol imong tiil, magulanon na. Magka-diabetic na. Putlo na lang nas doktor. Kaya nga no, wala, you're not working through. We are not working with the gospel. You are not involved in cell group. Kausa naman nasaw sa kasimana niya, dili pag yung kakatong cell group. Ngano man na? Ngano man na natapulan man yun yung pagka-disipula? Ang ipangayo sa Ginoo, 2 hours and 40 minutes sa isang linggo, sa isang simana. 2 hours. Pag mag-involve ka sa cell group, 1 hour man ni. Mas taas pa among snap. Undangon man ginako na, bisag kung sa ito kataas, tama na. Undang na ta. Kay, mo na giingon nga, dapat 45 minutes ra. Tamo Jin, 45 pa mo Jin, gipulaan na ng ha? 3 hours? Grabe po mo ay murabang. Mura mo wala na yung ugma, baguhon yun mo dayo ng usa ka tao. Ayaw na, hinahinay lang. Accumulation of punches. Para sa boxing ba? Kanang knockdown ni mo imong kalaban, not by one punch, but through accumulation of punches. Ikaw ni mo pilmero diri, gamay lang, diri na po, diri. Hangtod nga, di nakatindog, ma-knockdown na siya. Inana nato ang pagbago sa kinabuhi sa usa ka tawo, sa kinabuhi ni Jesus Christ. Amen ba? Hallelujah. Dapat ang matang usa na ay revelation. Dapat magka-revelation ka. Matthew chapter 16, verse 13 to 20. Kini siya na passage of the scripture. Mao kani ang pagkikulubildo ni Jesus Christ with His disciples. And Jesus asked, "Who do you think I am?" O sabi ni Isaiah pa, "Sa inyong paminaw, kinsa man ko?" Nayuban ning tubag, ikaw si Elias, ikaw si John the Baptist, ikaw si Juan ka, si Elijah ka. Pero there was one disciple, one of the 12 disciples who answered right. Katong usa ka initon og ulo, si Peter. Ingon si Peter said, "You are the Son of the living God." And ingon si Jesus Christ, kanang mga ingon ani, wala ni gipadayag ni bisan kinsa. It is only revealed to him who desired to know him. Si Peter willing siya magpa-disciple. Hello, ikaw ba na kay revelation sa Ginoo? The reason why your commitment is very sluggard, your commitment is slow, your commitment is undesirable because you have not
you have not received a revelation from God. I pray that God will give you revelation just like Peter. And Peter said, you are the Son of the living God. Wow, ha? Ikaw ang anak sa Diyos. And because of that, Peter, no account in the Bible, no instance in the Bible where Peter backslided after he got backslided during the crucifixion of Jesus Christ. After that, wala na siya mabackslide. Don't you know, yun sa pagpatay, yun sa klaseng kamatayon si Peter, mas labaw pa kang Jesus. Si Jesus, gilansang siya nga taas siyang ulo. Pero si Peter, ginan siya ni Jesus, ikaw, mas labaw pa ang imong kamatayon kaysa kuha. Kaya unsa man day, Lord, secret, time will come. Di ay, ang kamatayon ni Peter, upside down, baligtad. Unya, wapa mo kay balo nga, upside down, dili pa naigo ha. Gikot ang iyang kamo diri, gikot dito po, gikot diri, gikot diri. Dayon, anam-anam dayon o, kahugot. Until finally, his body is mutilated. Putol ang iyang body tungod kay naay gabira. Inguna ng klaseng kamatayon. Nya ikaw kuno, kung anang klaseng kamatayon imong agian sama kang Peter, nag-anam-anam, agay, silgro gani, dinini ka kasipot. Pamiliti lang, dili nakakatog simbahan. Pastor, murag ako gigimong giigwa na ba? Dili ay kanang imong tapat yapon kamong duha. Kanang mga pamiliti, nabungnog kuan ka, kanang mulakaw ka, pwede ka manghulam sa imong amiga. O pamiliti sa simbahan, anong dili man ka makapanghulam? Maura gina imong girason yun, basta pang Ginoong kay ikaw commitment. Pero barkada gani, maglurak imong mata. Ngano ingon na anak manta? Tapa pastor, nangasaba ka na ako? Hallelujah, nalaygo ng Diyos. Praise God. Ang kanang kalag, mauna ang atong greatest treasure. Everybody say, greatest treasure. Greatest treasure. Kanang atong kalag, muna greatest treasure. Muna akong gipasay sa mga mamis diri, mga mami. Kaninyo nga nagdad-ag na bahalag samok na sa simbahan. Bahalag mga may kinsa may nagkuan ini. Karon pa ko kakita ini ba? Sure ko dili kita mga dagko, mga bata gyud. Bahala ng mga guba na basta inyong anak na lang sa simbahan. Amen. Kay mas may na lang na kanay naguba kay ang kung sa inyohang anak mo ay naguba. Muantong impyerno, ikaw 15 imong enjoy sa langit. Nya imong anak pagkadako na imong drug addict, na imong mga wayward, dili na nimo makontrol kay ngano? Imong gipasagdan. Murag nangasaba na gyud ka pastor. Mo bitaw, someday pa yung nasaba. Hallelujah. Muna importante kay ng kalag, no? So mag-ampo ta og kanang daghang nga kinabuhi. Nagampo ba mo daghang mga kinabuhi nga maluwas? Iampo na imong anak. Hangtod karon og yapon na maaluwas imong anak. Yapon ka kadalaan imong anak. Hangtod karon di yapon ka kadalaan imong asawa. Imong bana. Ngano man? Nganong dili man imong madala, di ba? Kanunay mo kauban. Love. Kining isip ba lang? Para nindot to ba? Anaon yung alay. Usahay, kitang mga Kristohanon, nalapian na po kaita, kanang bitang flashlight kaita o kinaiya, kung saan ang flashlight o kinaiya. May kaita sa atong pamilya. So of course, unahon maging ang pamilya na to. Pero nasubraan na po ta. Wala na to, matiman po ang Panginoon. Flashlight man na siya. No, may kaita sa
kana atong trabaho. Perfect kay tas trabaho, di kita malate. Pero sa simbahan kanunay ka late, flashlight na siya. Saan ang flashlight? Di ba ang siga sa flashlight mas dako dito sa unahan? Oh, you shine. You shine on your work. You shine on your being a student. Cum laude ka, magna cum laude ka, honors list ka, dean's lister ka, sa pa yun, kanang summa cum laude ka, pero pag abot sa simbahan, bagsak ka. Agoy, dapat baliktad ang imuhang siga. Ang flashlight, kung sa man ang siga nga, grabing siga diya sa imuhang tungod. Kanang lamplight no. Oo, tama. Kanang focus light. Di ba ang focus light, kusog kayo diya sa performer? Unya, nagkagamay dito gikan sa gidiganan. O ang flashlight, baliktad na. Sa performer, gamay. Pero pag project, dako. O dapat dilita flashlight. Hallelujah. Ina din mong tapat, huwag kang flashlight. Oh, hallelujah, dalay ko ng Diyos. Praise God. Manindog tang tanan may igsoon. Ang atong topic karon, focusing the vision of God. All verses, scriptures na push kanimo maigsoon. Let me speak to you. Let me speak to your spirit. Kini mga scripture nga akong giaplihan karon, nag-push ninimo, nag-encourage ninimo na dili nato pasagdan ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsay katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi? Nauna, ikaw giluwas na kay Christ likeness. Ikaduha, nangandoy ang Ginoo na you are so active in the multiplying ministry of the Lord Jesus Christ. Meaning you are so active in the church, in the works of the ministry. You are active in the cell group. You are active in church work. Aktibo ka kaayo may igsoon. That is focusing the vision of God. Because the vision of God is that all should come to repentance. Na ang tanan muadto sa paghinulsol, na ang tanan maluwas, na ang tanan muadto sa pagpiko sa ilahang kabubuton ngadto sa atong buhay nga Dios. Dalay ko ng Dios. Magampo ta mga igsoon. Langiton nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Ining taknaw, Lord. I-bless katong mga pulong, Lord, nga among i-deliver karong taknaw, Dios. Nga kini mo abot sa matag hearers, matag disciple, Lord, na magpamuhat, mag-accomplish og mga dagkong mga butang, Ginoo. That instead that we will become callous, O Lord God, that we will become stubborn, we will obey you, Lord God, because that is the only way we can please your life, O Lord. Salamat, O Diyos. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. I-bless ang matag usa, Ginoo. Lord, usbang atong among kinabuhi. Ayaw may pasagdi, O Diyos. Change our lives. Change our life that we may have Christ likeness, and that this will cause us to work in the ministry. That not we remain one, O Lord God, but we will be multiplying. More disciples shall arise, Lord, from our life. Thank you so much, Lord. We give you glory. I declare victory, Lord God. I declare multiplication, Lord. I declare the anointing of winning souls.
I declare the anointing of discipleship. I declare the impartation of establishing cell group, Lord. I declare the anointing of the Word of God to accomplish in everyone's life. Thank you so much. We give you glory and honor, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Let's sing that song. As today is first Sunday, and we are going to conduct the Holy Communion, no? Sa kantahon na to may ikson kining kanta sa ngalan mo. Santa mag-prepare ang atong mga kaigsunan pag-distribute. While everyone is singing on this song, Sihat sa espiritu